Okay, so magandang umaga muli. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo mula po kay God's Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, and Ancestors, Universe, Angels, Archangels, Elementals, and of course sa mga animal spirits. Okay, so syempre nais ko po muna magpasalamat muli sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And now, syempre, kung sino man po ang makaka-resonate sa ating mga reading at kung ano man po ang lumabas dito ng mga medallions or kung ano man mga like Tres Pico Roma, Infinito Dios, um, Padre Pio, mga ganyan ano. So, kailangan nyo, kung sino po yung makaka-resonate ha, so better po na doon po kayo manalangin. Or I mean, yun po naman ang itangan nyo sa for some na medallions po ang lalabas. No? Like San Benito, mga ganyan. Kung mga saints naman po like Padre Pio, Lady Manawag. So, kailangan nyo po mag-novena doon or magdasal po sa mga ganun. Okay? Or maybe may mga maliit naman, may mga miniatures naman po yan. So, yun po ang kailangan yung dalhin sa katawan po ninyo or kasama ninyo, lalong-lalo po kung kayo po yung naglalakbay. Okay? So, kukuha po tayo ng message mismo sa mga medallions. Kasi nga po, as I've told you, no, na malapit na po ang mahal na araw. Ako po ay, actually hindi lang naman po ako nito for sure nagre-remind, no, na especially mga ibang healers din po for sure mga nagbibigay na rin po sila ng reminder sa inyo no na yung mga may karga nga po no ng spiritual is kailangan po magtatangan ng mga protections po talaga no. So again later no is papakita ko na po sa inyo yung mga gamit para po makita nyo na po or malaman nyo po kung saan po ako attracted, pero baka i-live ko po yun no. So tingnan po natin kung ila-live ko siya. Kung maganda po ang signal, then ila-live ko po siya, pero pag hindi po, recorded na lang po. Okay, so again, ito pong reading na ito is para po to sa mga, I mean, magiging gabay po sa inyo sa araw-araw para po makapagbigay sa inyo ng mga babala no. And yun, gabay na rin po, dagdag kaalaman sa spiritual. I mean, ako po ay tarot reader, spiritual healer, divine healer, and a ritualist. Okay? So, sa mga gusto pong magpabook, kahit po walk-in, no, especially po sa mga malalayong lugar, please, chat nyo po muna ako para mabigyan ko po kayo ng oras. Kasi hindi na po kaya ng dibdib ko yung galing po kayo sa malalayong lugar tapos 15 minutes, 20 minutes ko lang po kayong kakausapin or gagamutin or whatsoever. Gusto ko rin po mabigyan kayo ng time, no? So, minsan po nagbibigay po ako ng 1 hour to 2 hours, no? Kasi po alam kong malayo, no? Naintindihan ko naman po yun yung time, pressure, no? So, bigyan nyo po, I mean, magpa-schedule po kayo. Lalo na po kung mga, halimbawa, mga, especially po yan, mga taga Pampanga, nagpupunta po rito sa akin, taga Bulacan, taga Rizal, yan. So, yun lang po ang panalangin ko sa inyo. I mean, yun na po ang pakiusap ko no, na magbigay po, I mean, kontakin niyo po muna ako bago po kayo magpunta dito. And again, every Friday po, may healing po ako, no, kahit po nagre-ritual po ako ng Friday. Pero ang reading po talaga is wala kahit po sa walk-in. Please, no, please. Okay, so, ano pa ba? Okay, so introduce ko lang po to sa mga baguhan. Ano? Ito po yung miracle oil po natin na nagbibigay po ng pangontra at panggamot no, sa mga kulam, barang, lason, usog, gayuma. No? And also sa mga physical illness. No? Pwede nyo po siyang ipahid and pwede rin po siyang inumin. Okay, so inumin in a way na kalahating kutsara lang po. I mean, ano tawag doon? Kutsarita. Okay, kalahating kutsarita lang po. Pwede nyo na po yung inumin para pang-cleanse po. Okay. So, let's start. Pray muna po tayo. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakipaspasan po ninyo napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking pong tagapanood. Naway kami po yung inyong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen.
Okay. So, ano ba ang message mo? Ay, hindi ko pala nabuksan. Teka lang ha, bubuksan ko lang yung kandila ko dito. Ito sa aking mini altar. Yun. Okay. So, let's check. Check, baby. Check. So, ito yung last naman natin kasing gagamitin. Bihira ko naman po itong magamit. Pero, this is, halos magti 3 years na po itong card ko na to. Itong oracle card ko na ako po ang sumulat ng mga mensahe. Okay. So, dito po muna tayo. Tignan natin kung anong inyong unang message. May fight ha. May kailangan man laban sa inyo ha. Bumagsak yung fight. Kailangan nyo daw man laban. Kailangan maging fighter. Always and forever. Okay, so ano po yung first card ninyo? Okay, grupo. Okay, so let's see. Focus ka sa visions. Visions mo. So, meron dito akong kinakausap ngayon or maybe meron tayong collective ngayon na malakas na po ang third eye or talagang open na po ang third eye or a healer na po talaga ngayon. Kung hindi nyo pa po alam, well, ngayon pa lang po, pinaalam ko na sa inyo na kayo po ay healer. Okay? So, now we have the group here. Okay? And we have the focus ka sa visions mo. And there is a new house. So, ito yung first 3 cards no, na kukuhaan natin ng mga message. No? Super aisle yan. Papunta na nga lang para makita natin. And may new house. No? Okay. So, grupo. Maybe for some of you, no, first card nyo na bumaba dito is mapapasayo na ang kagustuhan mo. Maybe itong pagbuo ng grupo, pagbuo ng team is one of your manifestation na magkaroon ka to beat those demonic entities or forces na alam mo na namamayagpag or meron ngayon dito sa atin. No? Kahit sa paligid mo. Na parang ito yung is one of your manifestation or maybe ito yung isa sa mga gustong-gusto mo. Maybe for some of you dito is gustong-gusto rin maging mentor or gustong-gusto rin magturo ng spiritual. Go! For sure, babasbasan ka ng Panginoon Diyos Ama dyan sa iniisip mo na yan, na bumuo ng grupo. Okay? First 3 cards is positive, no? And I hope magtuloy-tuloy po yung pagiging positive nito. Pero for sure, meron din medyo sablay, no? Pero sinasabi rin dito na you need to focus, no, sa visions mo. Intindihin mong maigi or tandaan mong maigi yung detalye. Ipalibot mo. Kasi po ang vision is like this, no? Ganito muna po siyang makikita. Parang una ganito lang po. Kung nakikita niyo may maliit na bilog. Ganyan lang po yan. Tapos maya-maya parang biglang mag-fade yan. May lalabas na mga imahe dyan or mga pangyayari, moves, images. Hindi images, tao na gagalaw po dyan. Lugar na pupuntahan ninyo. So parang ang sinasabi po dito, mag-focus kayo sa visions nyo. Kung ganyan lang po lumalabas, pilitin nyo po maging wider. Para makita nyo po yung mga details. Kung may puno, may bundok, may bato, may anong kulay nandito. Tandaan nyo po lahat yan. Then para sa pagmulat po ninyo, alam nyo po kung paano po i-interpret yan. No? Medyo no, minsan po dadalhin ko sa ibang dimension yan eh. Minsan dadalhin po kayo sa ibang lugar. Ibang panahon, ibang oras, ibang bansa. Mga ganon. Masyado pong masarap. Minsan po nandun ka sa universe. Minsan nandun ka sa dagat na parang, alam mo yun, dinig pa yung Maldives. No? So, iba po eh. So, kailangan po lawakan. Or mas wider pa. No? As in, hanggang dito. Para po makita nyo po lahat ng kabuuan ng vision ninyo. Pilitin nyo po.
no? Kasi po pag pikit nyo po ulit o paglipat ng eyeballs nyo dito, ibang vision na naman po yun. Iba na naman po yun, ibang mensahe na naman po yun. May mga ganun po, no? So talasan nyo po yung vision niyo. Kumbaga mag-ano kayo doon, ano yan? Mag-focus kayo, no? And write it down sa mga notes ninyo para po matandaan ninyo and mapagtagni-tagni ninyo once na halimbawa may nangyari na pong yun, ay ito pala yung pinakita sa akin, ay ito pala yung mensahe sa akin ng Panginoon. Akala ko wala lang. Akala nyo ganun lang, pero napakahalaga po ng vision. Napakahalaga. Yan po kasi yung way ni God to communicate with us. Yung universe, yan po yung way nila para makipag-communicate. Ancestors, spirit guides, angels, archangels, yan po yung way nila. Paano po tayo makikipag-communicate sa kanila? Paano sila makipag-communicate sa atin pala? Paano sila makapag-send ng message po sa atin? Yan po yung best way. No? Kaya pahalagahan nyo po yan. And always be thankful pag nakakita po kayo ng visions. Okay, so mahal mo ako, mahal mo siya. So there's a, so pagka mga ganito na po lumalabas, may ano po ito, no? May sablay na naman. Okay, so there's a Bato-Omo. Alam nyo sa tingin ko, yung isa sa magbibigay sa inyo ng lucky divination tool when it comes to manifestations, especially sa mga gusto pong magkaroon ng bahay, since meron pong new house dito, is ang Bato-Omo. So this is one of your list na kailangan yung pag-isipan na kunin or magintangan po. Ang Bato-Omo po again is one of my best cleanser, no? Kasi yan po yung nagki-cleanse sa akin everyday kasi yan po ang nakalagay nga po sa tumbler ko. No, yan po ang nakalagay sa tumbler ko, yan po ang iniinuman ko araw-araw, no? So ito po is magbibigay sa inyo, magbibigay siya ng energy talaga sa katawan ninyo. And kung talaga may masasakit po na katawan sa inyo, kunin niyo po si Bato-Omo, kung hindi niyo po nilalagay sa tubig, ipahid niyo po. Malamig nyo po yan idadampi, pero pagkahabang ano po yan, nirarab nyo na po. Yung sakit po niyan, sakit ng katawan ninyo is makukuha niya and magiinit po talaga siya. Kukunin niya na yung body temp nyo eh. And yung merong hindi maganda po sa katawan ninyo. Yun po maganda sa kanya. Okay? So, what else? We have the kapatid na babae. BFF and kulam in reverse. Yes, the best din to panggamot, no, sa mga kulam. Okay, best din yan. We have the kulam in reverse, no, but nandito po siya nakaano sa linya siya sa Bato-Omo. So ito is actually parang yung pagkakaroon niyo po ng new house na uudlot, no, because of this kulam. But since ngayon po, dahil magkakaroon po kayo ng Bato-Omo or maybe meron po kayong Bato-Omo, for some of you dito, kung meron man kayong Bato-Omo, keep it. Pahalagahan nyo po yan, mahalin nyo po yan, kausapin nyo po lagi yan. Dahil mabibigyan po kayo ng mga kagustuhan po, especially po kung gusto nyo po ng bahay. Bibigyan at bibigyan ko kayo. Bibigyan po kayo na ng, hindi naman talaga magmamagic na andyan na kagad, no? Hindi. Pero andito po yung, sa pamamagitan po ng sipag at syaga, no, is andito po, dahil bibigyan na po kayo ng strength, bibigyan na kayo ng ideas, magandang diskarte, magandang pananalita, kung ano man ang ginagawa ninyo, siya po yung magiging katulong ninyo. Siya po yung mag-guide sa inyo. And, luckily, natanggal po si kulam, no, nabasa gawa nito Bato-Omo na po. Dito kagad ako sa dulo, no, pero may kapatid na babae kasi dito. Kapatid na babae yan na BFF. No? Or maybe itong kapatid mong babae before and yung BFF mo is gumagawa dati ng kulam sa'yo, now is walay na. Okay? You have the kapatid na babae na gumagawa sa'yo ng kulam, also one of your closest friend, but wala na po ang kulam. It's reverse. Or worst, baka nangyari po is backfired, no? Maybe meron po sila mga ginagawa sa inyo na hindi po kunyo alam, but now, or maybe for some of you, aware, no? Pero ngayon sinasabi ko na po ng card sa inyo na walay na po iyan. Lusaw na po iyan. Okay? So, we have na ikaw lang sa puso niya. So, medyo nauntog na po itong inyong person, ano? Dahil talaga ngayon ang realization is overload na talagang ikaw lang kanyang pinakamamahal at wala nang iba. Bongga. Okay. And ang anghel mo is lagi nakabantay sa'yo. And actually sa visions for sure nagpapakita na rin to, no? Hindi po lahat sa inyo is nagpapakita ang anghel sa visions, but
maybe for some of you din is talaga nagpapakita na po, no? Like, hindi man literally nagpapakita na mukha, but you can see their feathers na gumaganon. Or you can see the talagang itsura ng pakpak nila like this. As in talagang feathers. Hindi ko na kukunin na kasi nakakabit dun. Ito na lang. Kita nyo ba to? Ito. Yung selenite ko na feather. No? So, yan. Okay, so what else? Tingnan natin. So, nandyan lang naman siya sa inyo. Ang inyong guardian angel. No? Nabigyan kayo lagi ng, as in, lagi kayo binibigyan ng oras nito. Para kayo ay maligtas. And we have the salt bath and make it a habit. Yes, kasi isa rin ito sa nakakatulong para pong ang kulam na ito is bumaliktad. Or I mean, para maging malusaw or nag-reverse. No? Because of, andito nga yung ginawa mo talagang habit ng mag-salt bath. Hindi po biro to. Yung tinuturo ko po sa inyo salt bath, napakalaking tulong po nito. And ang dami pong ang daming benefits, no, na makukuha niyo sa salt bath na yan. Hindi naman po talaga magda-dry skin nyo dyan kasi ako talaga, isang ganun talaga ako pag ako naligo. Nasa timba ako talaga yan. Hindi na uso ang shower ngayon. Timba-timba na lang dye. No? So, ang laking bagay po niyan. Paglabas nyo po ng CR niyan, talaga pong iba. Iba yung pakiramdam. Sumama na siya dun sa agos. No? Yung mga negative ninyo, sakit ng ulo ninyo, sakit ng balikat ninyo, likod nyo, balakang ninyo, tanggal lahat yan. Okay? And we have the next month. So, later na yan. Tatanungin natin yan kung ano yung next month na mangyayari na yan. And we have the kandila. Kandila. What else? Let's see. Archangel Michael. And we have the itim na kandila. Okay. Okay, so we have kandila, which is talagang kailangan mo gumamit ng kandila. No? As per utos or parang one of parang binibigay na gabay sa inyo ni Archangel Michael na kailangan nyo pong magtirik or magsindi lagi po ng kandila for your protection. Ito is depende po to sa intention po na ibibigay nyo or patungkol nyo po sa kandila ninyo every time po kayo ay magtitirik. Again, every time po na magtitirik kayo, make sure po na nakapag-ama namin muna kayo. Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at sumasampalataya bago po kayo magbigay ng intention. Then, doon nyo po i-light ang candle. No? Yun po yung best. Bago nyo po i-light ang candle, di ba, nakapag-ama namin na kayo, yung for the prayers na yon, then intention ninyo, bugahan nyo po yung kandila, saka nyo po siya itirik. And, sindihan nyo po siya. Okay? Ganun po ang tamang pamamaraan. Okay? So, if nandun na light mo na yung candles, and parang sinasabi ni Archangel Michael na parang every time na magla-light ka ng candle, mapakandila na ito, or black, is na andyan siya. Bakit ano ang black? Huwag po kayo matakot sa itim na kandila. Kasi po ang itim na kandila, still, depende po yan sa intention ninyo. Siyempre, huwag po tayong magagawa or magbibigkas or anuman po na pangit sa itim ng kandila. Kasi nga po, matakot po kayo sa karma. No? Matakot po kayo sa karma. Matakot po kayo sa balik. Kasi po kung magaganon po kayo, wala po kayong pinagkaiba sa mga mangko. Wala po kayong pinagkaiba kay tanin. Ito po kasi is ginagamit namin to, pero bihirang-bihira for banishment. No? For parang talagang maputol ang mga kalokohan ng mga mangko. Or malusaw yung mga negative energies na dala-dala po ng mga demonic forces. Okay? So, Archangel is saying na, yes, parang sinasabi niya rito na pwede kayong maggawa or parang magsindi ng black candle, but make sure na tatawagin niyo po siya for blessing. No? Pag hindi po kayo binasbasan yan, ano man po ang manifestation ninyo dyan, especially kayo mga collective ngayon, mga nakikinig, wala pong magaganap. Hindi po yan tatalab. Okay? Pag hindi niyo po siya tinawag. Or si God. Anything else? Litrato mo nasa altar. My goodness. Okay. Yun. Kaya kayo inuutusan ngayon ni Archangel because of andito yung altar mo. Yung litrato mo is nasa altar. No? So, you need to light the black candle para to banish or para hindi tablan yung ginagawa sa'yo nung mangko. No?
kung ano man yung mga ano niya, prayers niya. And ito ay sinasagawa po sa gubat. Okay. And we also have the Capri here. My gosh. So there's a elemento or Capri na parang nakabantay sa gubat at binabantayan ng iyong litrato na ito isa sa mga alagad ng mangko. Okay. So careful kayo doon ha. Ayan, maging aware kayo. Kung parang pakiramdam nyo dito is parang mas gusto nyo po yung lagi nasa madilim, na parang silaw na silaw kayo sa ilaw or sa araw, or parang andito yung tinatawag kayo ng nature, like parang gusto nyo pumunta sa mga liblib na lugar, mga ganyan, ano. So that's a sign na kayo po is nire-ritualan and sa gubat po sinasagawa. And andun yung may naamoy kayo laging nagsisiga or parang amoy usok, no? Pero hindi naman yung nasusunog. Okay? So we have the Infinity Dios na isa sa mga kailangan mong maging tangan, no, as your protection, kasi Infinity Dios is talaga pong siya yung Diyos Ama. Okay? So ito is magbibigay sa'yo ng protection, pinakamalakas sa pandepensa. Ito is pangkalahatan na po kasi ito. Even po sa pangkabuhayan, no, dala na po yan. Kailangan nyo lang po talaga, syempre, kung binuhay na po namin mga gagamot yan, dapat po kayo din, mabuhay nyo po sila sa pamamagitan po ng mga dasal din na ibibigay namin sa inyo. No? Pero hindi po ako nagbibigay ng Latin, ha? Meron na po talaga akong binibigay. And we have the panalo ka sa kaso. Hindi po kasi biro ang Latin. And talaga pong ang Latin is for mga healers lang po talaga as much as possible. No? Okay, so panalo ka sa kaso. Kung meron man kayong nilalakad na kaso ay nilalaban na kaso, kahit saang pamamaraan niya, kung ano man po yan. Pinaglalaban, mga tipong ganyan. Niliritualan, mga ganyan. Claim it. Panalo ka. Napapasayo. In Jesus' name. Okay? And, see, we have the Tres Pico Roma. Actually, Tres Pico Roma is one of my best third eye activator. No, siya. Ito is based na rin po sa mga nakapag-avail po sa akin, na yung sa mga gusto po talaga magbukas ng third eye. Na-enhance po kasi. No? Na-enhance. Now, meron man pong parang nakakakita siya na nagugulat. So, bumupunta po sa akin yon. Yung iba po gustong ipasara, pero ang ginagawa ko po, binabalanse ko lang po. So, binabalanse ko na lang, dinadasalan ko na lang po yung pasyente para po maging balanse. No, na tipong nagiging kampante po siya habang naglalakad siya. Kasi mahirap po yung bukas po ang third eye ninyo. Tapos, makikita niya po dito yung mga sabugang utak, yung mga tipong multo na, no, sabugang utak, labas ang mata, puro duguan, may saksak dito, yung mga tipong ganon, no, or andito yung nabivision nyo yung taong to kasi ganito mangyayari sa kanya, yung mga ganon. So, yung mga ganon po, ginagawa ko na po ng paraan yun para po maging kampante siya. Kasi hindi naman po talaga biro ang bukas ng third eye. Kaya po, mag-isip-isip kayo kung gusto nyo po ng talagang malakas na third eye, no? Pero, sa mga healers po kasi, ito po talaga is one of our, parang isa sa mga the best, no, na divination tools sa amin po. No? Itong Tres Pico Roma na to. And, actually, yan yung pangalawang tangan ko. Yan, bago ang, Santo Niñong Hubad muna, then Tres Pico Roma. And we have the lalaki mong kapatid. Maybe one of your lalaking kapatid is need na magtangan itong Tres Pico Roma na to, and also the Infinity Dios. Or maybe for some of you, yung kapatid niyo pong lalaki is meron pong kakayanan na manggamot, no? Or maybe talaga nasa lahi nyo rin. Okay? So, next is, andito yung hindi makontento sa isa. And, actually, sabay silang pumasok, no, ng San Benito. So, kung halimbawang andito po yung pakiramdam po ninyo, itong person po ninyo is under ng love spell or gayuma. Ang San Benito po kasi is
Hindi niyo po siya, hindi po, ano siya ah, mas masasabi ko po siya is protection. Protection po talaga siya. Na talagang siya po is pwede niyong ipaligo, pwedeng dalhin kung saan, ganito, ganyan. Unlike po sa mga anting, unlike po sa mga Infinito Dios, sa Tres Pico Roma, may mga ano po yan, ah, restriction, kumbaga. No? So, ito po, no, ito po sinasabi po dito na kung parang medyo salawahan, meron po kayong ganun, or meron yung person yun yung mga ganito, ganyan, better po na mag-avail po kayo ng San Benito. No? So, ito po is isa sa pinaka the best tool para po magkaroon po siya ng kakontentuhan sa buhay, and especially para po sa inyo siya mag-stick, kayo lang po i-prioritize, kayo lang, sa inyo lang mag-focus, kayo lang po ang mahalin, hindi lang po kayo kundi ang family ninyo, hindi na po maghahanap ng kulasinsito, kabit or whatsoever. Okay, so I think that's your reading. Hindi pa, ito pa pala, may puti pa pala tayo, sorry naman, lang mag-oil lang po tayo. So, tingnan po natin kung ano naman yung message na makukuha natin dito sa inyo. Or sa person po ninyo. No? Okay, so let's see. Kung ano pa po ba yung dapat nyo pong malaman aside dito sa mga to. No? Wow, divinely guided ka ng mga angels. Angels lang ang pinakita. Divinely guided ka ng mga angels. Wow. Ang sarap naman nun. Alam niyo, napakasarap ng gano'n na nalalaman niyo po na ang nag-guide sa inyo is mga angels talaga. No? Kaya behave. No? Huwag niyo pong hayaang mawala sa inyo yung mga yan. And pagka alam niyo po meron na po kayong mga ganyang guides, mas maganda po talaga na alam niyo yun, mas magpakabuti po tayo. No? Naiwasan naman paminsan-minsan yung mga, kung kaya naman pong kontrolin na po yung mga hindi magandang gawain. Okay? O, di ba? Kailangan lagi ka dong may faith. Kailangan yung pananalig mo talagang solid, no? Kasi talagang, again, hindi naman po lahat, no? Actually, yung iba, yes, consider na po natin na meron silang mga angels, no? But, isa, may din may spirit guides or ancestors, may mga ganyan. Yung sa'yo kasi is iba. Kumbaga, itong angel na to, is nagbibigay sa ito ng guide na tipong may sumilip sa pinto ko. Na kumbaga na nagbibigay sa iyo lagi ng mga tamang pag-iisip, na ganito ang gawin mo, tamang desisyon, tamang gagawin, siya yun. At siya rin yung nagpapakalma sa iyo sa lahat. No? So, siya yung nagbibigay sa iyo mga tumpak na mensahe sa mga gagawin mo. Okay? What else? So, malamang sa malamang to si ano din to, no? Kasama na rin dito si Archangel Michael sa iyo. And the rest, ano yung hukbo, kumbaga yung 7 archangels. Teka lang, ang dami nun. Okay, let's see kung ano pa. Ano pa ba? Ay. Okay, so we have the realize, discreet, and third eye, and ano yung nasa paanan po, chi. Okay, ayaw niyang paalam na ikaw ay may ritual. Ritual in reverse. Sorry. Di ritual. So, ibig sabihin, wala yun na ang ritual kasi in reverse ko siya na ipakita sa inyo. Okay. So, now, syempre, andito nga divinely guided ka, di ba, ng mga angels mo, and andito yung faith. Now is, yes, andito yung for some of you is na-realize na to. No, but, for you, since andito po yung discreet, no, so, meaning, kumbaga, alam mo man, no, sa sarili mo na ikaw is guided. Maybe marami ka na rin napatunayan, marami na rin sila napatunayan sa'yo na sila ay naandyan to guide you because of your faith, no. So, parang ito serves as reward para sa'yo. So, now isang dito yung minamanifest mo talaga. Alam mo yung ano natin, mga readings natin, is all about third eye. So, meaning talaga is you are now so blessed kasi talagang andito na yung third eye na gustong-gusto mo. So, much better pagka talagang freshly open ang third eye ninyo. Better po na magtangan po kayo ng Tres Pico Roma. Okay? And dahil dyan sa open na third eye mo, andito na yung realization na, no? So, ang dami mo nang nare-realize, ang dami mo nang nalalaman na ganito pala talaga ang katotohanan. Ganito pala talaga.
Yung gano'n na samantalang dati parang nangangapa-ngapa ka. Ngayon, alam mo na ang lahat. Okay? So now, dahil din dyan, sa divinely guided ka ng angels mo and yung faith is talagang solid na meron ka, now is, yung ritual is nabaklas. No? Because of tandem kayo ng angels mo na nagbigay ng kagalingan sa'yo when it comes to ritual. Ang ritual po kasi is talagang bihirang-bihira pong nababaklas yan. Bihirang-bihira pong gumagaling pagka-ritual. Bihira po. Kung di nyo po tatapatan ng ritual yan, wala po. No, kailangan po talaga dyan is tapatan din po ng ritual yan. No, but luckily, no, and you're so blessed, no, kasi talagang yung ritual na binigay sa'yo ngayon is lusaw na. In Jesus' name. Okay? Let's see nga kung meron pa. Wala tayo ng dalawang cards. Dalawang cards pa. Ay, Diyos ko po. Ang damokchi. Dalawang cards pa po, please. Holy Spirit, thank you. Yun. And we have the sacrifice. But there's a justice. Oh, diba? Nagkaroon ka man ng full of sacrifice, full of, alam niyo yun, parang kasama na rito yung mga masasilimuot talaga na nangyari sa'yo, no? But, andito talaga yung, there's a justice, no? Na talagang isa-serve dun sa mga taong, talagang binigyan ka ng distraction, blockages, delays, mga ganyan, pains, heartbreaks, no? So, sorry to them. Kasi, hindi po pwede talagang kantiin ang mga earth angel, ang mga child of God. No, it's a big N-O. No. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate po again, at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, paki-click ang notification bell on top, and para po updated kayo lagi sa ating reading and sa mga healing session po natin na free, no, dito po sa YouTube. And sa mga gusto nga po mag-avail, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, close your eyes and maghihiling na po tayo para po magkaroon po ulit kayo ng energy and good vibes, good energy. Okay, so maraming salamat po. God bless us all in love, peace, and hope. Bye!